Habang kami nga po ay nagpapakain ng mga aso dito sa pulo, itong si Oranggina naman mga mare, hindi na naman mapakalit, biglang tumalon dito sa tubig. Kahit nga po anong tawag namin sa kanya mga mare, hindi po talaga niya kami pinapansin at ayaw po niyang magpapigil mga mare. Kaya naman ayan at iniwanan na nga lang namin siya dito sa pulo. Sigurado mga mare at pare magagalit po sa amin si Megan. Kaso nga lang ano nga pong magagawa namin kung ayaw nga po magpatawag nitong si Oranggi. Nakakalungkot lang talagang isipin mga mare na ayaw na talaga sa amin itong si Oranggi at kahit nga anong tawag namin hindi po talaga kami pinapansin. Ilang buwan nga rin po namin siyang naalagaan mga mare at pare, kaya naman eto't mapapaluhan na nga ako. Ang kagandahan nga lang po sa kanya mga mare, malayo na nga po itong bangka namin pero nakatitig pa rin po siya sa amin at nakatingin. Sabi ko nga po dito kay Buyok mga mare, baka hindi na nga po namin mahanap at makita itong si Oranggi dito sa pulot. Baka mamaya may kumuha na nga sa kanya dahil bambait nga po niyan. Ibababa na nga po sana ni Buyok itong isa naming Skylab mga mare, kaso naisip niya na salukin nga po ito at baka mamaya makapang-ulam pa nga daw. Kaya ayan mga mare at nakahuli pa nga rin kami. Ito nga po yung hindi na ibaba ni Buyok kahapon dahil inabutan nga po kami ng init. Kaya eto't ngayon pa lamang po niya ito ibababa. Alam nyo ba mga mare na yung ibang may mga pamalakaya dito sa dagat ay binubuno talaga nila yung kanilang mga tulos at lambat at dinadala nga nila sa baybay para hindi nga daw madala ng bagyo. Pagkatapos nga pong mag-ayos at sumalok ni Buyok ng Skylab mga mare, bumalik nga po kami dito sa pulo at tingnan nyo naman mga mare, nandito pa nga si Oranggi. Tawang-tawa nga kami sa kanya ni Buyok mga mare dahil gustong-gusto na nga po niya agad umakyat dito sa aming bangka. Kanina po kasi mga mare nung iniwanan nga po namin siya dito iniwan din po namin itong aming lunday, kaya siguro nag-iisip po siya na babalikan po talaga namin siya. Tuwang-tuwa nga itong si Oranggi nung nakasakay na nga po siya dito sa aming bangka mga mare at hindi po talaga namin siya pwedeng iwan dito dahil lagot po kami kay Megan. Napamahal na po kasi talaga sa amin tong si Oranggi mga mare, kaya hindi po talaga namin siya iiwan dito kahit anong mangyari. Habang papauwi nga po kami ni Buyok, nakita nga po namin na may ilang bangka na nakadoong na nga po dito sa likod ng pulo. At sigurado nga po mamaya madadagdagan pa po yan ng mga bangka dahil dito po talaga ang taguan. Maaga pa nga po nang kami nakauwing dalawa ni Buyok, kaya naman nakapagluto pa nga po kami ng ulam. Nakahuli nga po kami ng dalawang malaking tilapia sa aming Skylab mga mare, kaya naman eto't isasarsyado nga po namin. Ganito rin po ba kayo magluto ng sarsyado dahil nilalagyan po namin ito ng tinapay? Hindi ko nga po alam yung ganitong luto noon mga mare dahil ang sarsyado po namin basta bawang sibuyas at kamatis lamang po. Kaya naman mga mare, nagpabili na nga rin ako kay Megan ng dalawang paborita dahil ito nga po ang ihahalok natin dito sa ating sarsyadong tilapia. Pinrito ko nga lang po ng malutong itong tilapia mga mare at pare, at pagkatapos naggisa na nga rin po ako ng bawang sibuyas at saka kamatis. Kamuntikan pa nga po masunog itong bawang mga mare dahil sira nga po yung pindutan nitong kalan, kaya hindi ko po siya mapahinaan. Pagkagisa ko nga po ng bawang sibuyas at kamatis nilagay ko na nga rin po itong dalawang malaking tilapia at nilagyan ko na nga rin po ito ng tubig. Nilagyan ko nga lang din ito ng mga pampalasa katulad ng asin, asukal at kaunting betchin mga mare, at pagkatapos nilagay ko na nga rin itong paborita. Isang balot na paborita nga lang ang nilagay ko dito mga mare dahil baka nga po maubos ang sabaw, at pagkatapos dinagdagan ko pa nga rin ito ng kaunting tubig.